Makulay na araw mga bata. Kumusta na kayo? Handa na ba lahat matuto? Ang pag-aaralan natin ngayon ay music. Naalala niyo pa ba ang ating leksyon noong nakaraan tungkol sa kumpas ng musika na dalawahan, tatluhan at apatan? Kung gayon, madali na lamang para sa inyo ang ating aralin ngayon. Pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pagbuo ng rhythmic ostinato. Madali na lamang para sa atin ang pagbuo ng rhythmic ostinato kung alam na natin ang dalawahan, tatluhan at apatang kumpas. Alam kong excited na kayo, kaya wag nating patagalin pa. Simulan na natin. Sa araling ito ay magkakaroon ka ng higit na kaalaman at bagong karanasan sa musika sa paglikha ng mga rhythmic patterns gamit ang mga instrumentong pangritmo at pagpapatunog ng iba't ibang bahagi ng katawan. Ikaw ay inaasahang makabuo ng simpleng rhythmic ostinato na gagamiting pansalyo sa isang awit gamit ang iba't ibang bahagi ng ating katawan. Sisimulan natin ang ating aralin sa kantang Twinkle Twinkle Little Star. Alam kong alam ninyo ito. Tingnan ninyo ang music score ng kantang ito. Mapapansin mo na meron itong dalawang staff. Ang unang staff ay may nakasulat na awitin. Tama ba? At ang ikalawang staff naman ay may nakasulat na itapik. Subukan natin kantahin ang kantang ito at isabay na rin natin ang pagtapik. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Anong sukat kaya ang ginamit sa awit na Twinkle, Twinkle, Little Star? Tama, ito ay apatan. Kung bibilangin natin ang sukat ng kantang ito, ilan kaya? Kung papansinin ninyo, ang isang staff ay merong 4 na sukat. Kaya, kung bibilangin natin ang lahat ng sukat sa buong music score, ay meron tayong 12 na sukat. May nakita ba kayong mga nota? Ano-ano ang mga pangalan ng mga notang nakikita nyo? Tama, meron tayong half note at quarter note. Kaya kung titingnan ninyo ang unang staff, meron tayong 4 na quarter notes sa unang sukat, 2 quarter note at 1 half note sa pangalawang sukat. Tapos sa pangatlong sukat naman ay 4 na quarter note ulit sa pangatlong sukat at 2 quarter note at 1 half note sa pang-4 na sukat. Ibig sabihin, inulit lamang natin ang pattern sa unang sukat at pangalawang sukat. Ganun din sa pangatlong sukat at pang-4 na sukat. Ang ibig sabihin ng inulit-ulit na pattern ay tinatawag nating ostinato. Ang pangalawang staff at pangatlong staff ay kagaya din ng sa unang staff, kaya ito rin ay merong ostinato. Ano ba ang ostinato? Ang ostinato ay ang pinagsama-samang mahahaba at maikling tunog na paulit-ulit na isinasagawa bilang pansaliw sa isang awit. Ginagamitan ito ng simbolong repeat mark. Ang simbolong ito ay makikita natin sa unahan at sa hulihan ng staff. Ibig sabihin, uulitin natin ang pattern sa buong kanta.
Ito ay halimbawa na isang rhythmic pattern na apatan. Sa unang linya, mayroong dalawang sukat. Sa pangalawang linya din, may dalawang sukat. Kung papansinin ninyo, ang unang linya ay kaparehong-kapareho sa pangalawang linya. Kaya kung gagamitan natin ang simbolong repeated mark, ito ang kanya magiging kalalabasan. At ibig sabihin nito, pag may nakita tayong ganitong staff, uulitin natin ang pattern nito. At yan ang tinatawag nating rhythmic ostinato. Pwede rin natin itong saliwan ng tunog gamit ang bahagi ng ating katawan, tulad ng pagpapalakpak, pagtapik, pagpadyak at marami pa. Katulad ng mga sumusunod. Gawin natin ang dalawahang kumpas ng ostinato gamit ang pagtapik at pagpapalakpak. Sit-sirit-sit, alibang-bang, sa laginto, sa lagubang, ang babae sa lansangan, kung gumiri parang tandang. Ulitin natin. Sit-sirit-sit, alibang-bang, sa laginto, sa lagubang, ang babae sa lansangan, kung gumiri parang tandang. Para sa tatluhang kumpas, gagamitin natin ang pagtapik, pagpapalakpak at pagpadyak. Leron, leron sinta, buko ng papaya, dala-dalay buslo, sisigla ng bunga, pagdating sa dulo, nabali ang sanga, kapos kapalaran, humanap ng iba. Okay, ulitin nga natin. Leron, leron sinta, buko ng papaya, dala-dalay buslo, sisigla ng bunga, pagdating sa dulo, nabali ang sanga, kapos kapalaran, humanap ng iba. Para sa apatang kumpas ay gagamitin natin ang pagtapik, pagpalakpak, pagpadyak gamit ang kanang paa, at patpadyak gamit ang kaliwang paa. Ako ay may lobo, lumipad sa langit, di ko na nakita, pumutok na pala, sayang ang pera ko, binili ng lobo, sa pagkain sana, nabusog pa ako. Ulitin nga natin. Ako ay may lobo, lumipad sa langit, di ko na nakita, pumutok na pala, sayang ang pera ko, binili ng lobo, sa pagkain sana, nabusog pa ako. Ngayon mga bata, subukan natin ang Ostinato Challenge. Subukan natin ang bilang isa. Ang bilang isa ay mayroong dalawang pattern. Una ay tap, pangalawa ay clap. So, kapag ulit-ulitin natin ito, tap, clap, tap, clap. Subukan natin. Okay. Tap, clap, tap, clap, tap, clap, tap, clap. Nakuha niyo ba? Subukan naman natin ang pangalawang challenge. Ngayon, subukan natin ang pangalawang challenge. Ang una ay tap, sunod clap, sunod snap, and then clap. Ulitin natin. Tap, clap, snap, clap. Isa pa. Tap, clap, snap, clap. Gawin natin ang ostinato ng paulit-ulit.
Tap, clap, snap, clap. Tap, clap, snap, clap. Nakuha ninyo? Para sa pangatlong ostinato challenge, At ang ating pangatlong challenge naman ay ganito. Tap, tap, clap, clap, clap. Meron tayong 4 na pattern. Ulitin natin. Tap, tap, clap, clap, clap. Isa pa. Tap, tap, clap, clap, clap. Gawin na natin ang ostinato. Tap, tap, clap, clap, clap. Tap, tap, clap, clap, clap. Okay. ngayon, ito ang mga halimbawa ng ostinato pattern. Mayroong dalawahang ostinato pattern, may tatluhang ostinato pattern, at meron tayong 4 ostinato pattern. Lahat ng mga ostinatong pattern ito ay ginawa natin kanina, kaya subukin natin ang inyong kakayahan. Para sa inyong pagsasanay, gumawa ng rhythmic ostinato na sukat na dalawahan, tatluhan, at 4. Maraming salamat sa inyong panunood. Sana may natutunan kayo sa ating leksyon ngayon. Maraming salamat din sa mga taong tumatangkilik sa ating YouTube channel. Huwag kalimutang mag-subscribe, click the bell button, like, share,